Magandang araw po sa inyong lahat. Isa pong kasiyahan muling makabalik dito at magbigay ng ilang pahayag po sa inyo. Pagamat hindi po ninyo makikita ngayon at mapapakinggan ang ating paboritong tagapagsalita, alam ko namang makikinig pa rin kayo pagkat I believe that you are not after the speaker but you are after the message. Tama po ba ako? Nais ko pong umpisahan sa isang tanong. Ano po ba yung makulit na panawagan ng ating gobyerno sa atin ngayon? Marahil alam niyo na yung sagot. Isa lang po. Ano po yun? Yung magpa-vaccine na tayo. Paulit-ulit yan. Ano pa? Yung health protocol natin. Na magsuot tayo ng mask, yung ating shield, wash hands, and social distancing. Bakit ba makulit ang ating gobyerno patungkol dito? Kasi meron tayong pandemic, ito yung nararapat ayon sa panahon. Ito yung kinakailangan natin gawin, kaya may panawagan ganito. Alam niyo po ba sa Biblia ay meron ding mga panawagan. Panawagan patungkol sa practical living ng isang mananampalataya. Ito po ay matutunghayan natin sa chapter 3, verse 1 ng aklat ng Colossus. Ano po yan? Ito po yung sinasabi. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Ano po ba yung if you have been raised up with Christ? Kung tama po yung ating doktrina na ang panawagan ni Paul is practical Christian living, at kung tama yung doktrina na sila ay identified with Christ, namatay, nilibing, at nabuhay muli, meron sila mga appropriate actions na gagawin na panawagan ni Paul. Ano yun? Keep seeking the things above. Ano po ba ibig sabihin ng keep seeking? Patuloy na saliksikin, patuloy na hanapin, patuloy na alamin. Ano ba yung mga things above? Ay, alam po natin yan. Yung mga sa heavenly things, na kung saan nandun ang Panginoon, andun yung mga guiding rules ng Panginoong Diyos, ng Panginoong si Kristo. Andun yung kanilang kalooban, andun yung kalooban ng Diyos na dapat nating gawin, na dapat nating kopyahin dito. Familiar po ba kayo? Ano po ba yung familiar na verse na about seeking? Paborito po natin yan Matthew 6:33. Ano po sinasabi sa Matthew 6:33? Seek the kingdom of God above all else. NLT version po ito. And live righteously. And He will give you everything you need. Sabi po kanina sa Colossians 3:1, keep seeking. Dito, seek the kingdom of God above all else. Dapat priority. Ano ba yung meron sa itaas? Gaya na banggit ko, andun yung kalooban ng Diyos. Andun yung kanyang mga guiding rules, guiding principles. Bago po yan, I believe familiar po kayo sa prayer na Our Father. Marami pong nakakaalam sa inyan. Iko-connect ko lang po rito para mas maintindihan natin. Our Father, who art in heaven, holy be your name, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kung anong nasa lupa, sinasalamin lang natin yung nasa heaven, on the things above. Ano sinasabi? Dapat kung anong kalooban ni God, siyang ginagawa dito sa lupa. Kaya ang calling or panawagan ni Paul, na which is a practical Christian living, ano yun? Keep seeking. Dito sa Matthew 6:33, seek the kingdom. Pag sinabing keep seeking, tayo na sa baba, isik natin kung ano yun nandito sa itaas. Yan po yung panawagan ni Paul sa isang tunay na mananampalataya. Kaya tama po yung ating ginagawa Tuwing 3:00, we are seeking the things above. Inaalam po natin yung kalooban ng Diyos dun sa taas. Ang kagandahan sa Matthew 6:33, niliwanag, not just seeking. Seek the kingdom of God above all else, priority, and live righteously. Ibig sabihin, yung nakita mo rito, yung naintindihan mo rito, practice mo rito, live righteously. Ano ang promise? He will give you everything you need. A blessed life yan. Diba? Matthew 5:6, anong sabi? Great blessings, NLT version, great blessings belong to those who do what is right. Great blessing
Another version, great blessing belongs to those who do what God requires of you. Ano mangyayari? God will fully satisfy us. Great blessings. Blessed life. Ano lang kailangan? Colossians 3:1, keep seeking the things above. Anong meron? A blessed life. He will give you everything you need. Gusto niyo po ba ng buhay na pag may kailangan, hindi mo na kinakapa o hinahanap? Dudukutin mo lang. Yan yung masarap. Yan yung magandang buhay. Yan yung blessed life. Agree po ba kayo sa akin? Okay. Ang tanong ko lang po ngayon, kamusta po ang inyong mga heart? Kamusta yung mga heart ninyo? Ano po ba ang sinisik o pinupurso ng inyong heart? Isip nga po, ano ang priority nyo ngayon sa buhay? Alam mo, ang isang dalaga, binata, ano pinupurso? Patungkol sa mapapangasawa. Masama ba yun? Hindi. What about negosyante? Yung mag-prosper yung business. Masama ba yun? Hindi naman. Yung nag-aaral na makatapos. Tapos pagka-graduate, meron siyang pinupurso na magandang kumpanya mapapasukan o magandang negosyo. Hindi po masama. Pero, bakit ba gusto ni Paul, we keep seeking the things above? Ibig sabihin, yung kung ano man yung pinupurso mo ngayon, ang guiding principle na gagamitin mo, yung nakita mo sa taas. Ang tanong, if you want to have great blessing, if you want to have a blessed life, para siguradong panalo, ito yung tanong, ano ang mga bagay na patungkol sa itaas ang priority mong hahanapin? Kasi keep seeking. Pag ginawa mo ito, merong panalo, di ba? Parang sa raffle ticket, para malaki ang tsansa mong manalo sa raffle ticket, mas maraming ticket, mas malaki tsansa. So, ang magandang tanong, saan niyo ba nagugugol ang inyong oras na mas mahaba sa pang-araw-araw? Para doon ka na mag-focus, alamin mo kung ano sinasabi ni God doon sa patungkol sa oras, kung saan mo ginugugol yung oras mo ng marami. Saan po yun? Sa work. Tama po ba ako? Sa work. Okay. Ano po ba sinasabi sa work? Bakit yan? Ano ba yung sinasabi dito, things about, na para ma-practice natin dito? Ito po yung sinasabi. Anong sinasabi? Slaves. Ephesians 6:5. Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ. Try to please them all the time, not just when they are watching you. As slaves of Christ, do the will of God with all your heart. 7. Work with enthusiasm as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Tanong, ano ba yung dapat na ginagawa natin sa work? Ano ba yung instruction from above na dapat napapractice natin dito? Di ba sabi ron? Work with enthusiasm. Work as if working for the Lord and not for people. Ano yung mga specific things na dapat na ginagawa natin kapag nasa trabaho? Alam nyo, palagay ko, alam nyo rin yan. Meron kayong tinatawag na core values. Iba't ibang core values mga kumpanya, pero alam nyo po ba yun? Yun yung may kinalaman dun sa tayo. Hango din po yan sa Bible. Not exact words. Pero pag ginawa mo yan, and you do it as if you are doing it for the Lord, panalo. Ano yung mga core values na yan na dapat natin pinapractice o ina-apply dito sa lupa? Kasi mga guiding principles yan na tama natin gagawin. Tulad ng commitment, teamwork, excellence, due diligence, passion, hard work, perseverance, loyalty, honesty, integrity, and voluntarism. Marami pa yan. Yan lang muna. Pero ang tanong ko sa inyo, nakikita niyo ba yung nakapost ngayon dyan? Yung mga iba't ibang core values na yan, yan yung i-practice natin. Yan yung mga guiding principles na sinasabi ni God. Yung work with passion as if working for the Lord. Work with commitment. Kailangan loyal, honest, may integrity, voluntarism, kapasok lahat. Masyado pong marami ito.
Kung pipili ka ng dalawa na imamaster mo para i-practice mo sa lupa at gagawin mo para kay God, pili ka ng dalawa. Alin dyan ang pipiliin mo sa mga core values na yan? Kung ako pipili, dalawa. Una kong pipiliin, commitment. Commitment, ibig sabihin, ano man mangyari. Tatapusin, gagawin ko at pupunuin ko kung ano man yung task na inasay sa akin. Yung term na ginagamit ng Pilipino, magkamatayan na, gagawin ko to. Kung sales, gagawin ko yan, pupunuin ko yan, gagawin ko yan. Pero gagawin ko para kay God. Kaya ang next na ang gusto kong kasama pa nun, yung passion. Meron ng commitment, meron passion. Committed ka na, pero masaya mo pang ginagawa. Gusto niyo po ba yan? Pili po kayo ng dalawa. Yung iba sa inyo, maaring piliin ay loyalty. Panalo rin po yan. Honesty, yung dalawang yan, pagpartnerin nyo. Volunteerism, integrity, pagpartnerin nyo. Ano po ba yung volunteerism? Yung bang mag-aalas 5 na, meron pang papahabol na trabaho yung boss. Sabi, work with passion And work as if working for the Lord volunteerism pa, ano yun? Ma'am, ako na lang po. Mukhang merong anak po kasi ang kasama natin, kaya gusto niya nang umuwi. Ako po, pwede ako mag-sacrifice. Tawag doon, volunteerism. Ang tawag doon, great blessings belongs to those who want to do what is right. Ano yung things what is right? Yung nire-require ni God, yung kalooban ni God, yun ang ginagawa mo. Working for the Lord. Pwede ba pick up kayo, maglagay ka sa inyong isipan, dalawa lang po na core values. Sigurado? Panalo. Okay, in summary, anong pinaparating ng Ephesians na binabasa natin? You are working for God. Set mo yan sa mind, heart mo, you are working for the Lord. Nakuha po ba natin? Okay. Yun po yung sa verse 1 na pinag-uusapan natin. Ano yung panawagan ni Paul? Keep seeking the things above. Nasaan yung heart mo? Doon mo ilagay sa mga bagay na gusto ni God, sa kanya mga kalooban, then practice here on earth. Ang ginawa natin ngayon, nag-seek tayo. Meron tayong narinig ngayon. Okay. Yung panghuling verse, maiksi lang po yung ating pag-uusap. Sa verse 2 ng chapter 3 ng Colossians, sinabi naman dito, parang kaparehas din noon. Pero niliwanag dito, set your mind on things above. Ano yung kalooban ng Diyos? Ano yung gusto niya para sa atin? Not on the things that are on earth. Teka muna. Ibig ba sabihin, kung estudyante ako, gusto kong, ang target ko, yung tungkol sa panlupa, tungkol sa makamundo, tungkol sa lupa, yung makatapos ng pag-aaral, tapos makakita ng magandang trabaho, magandang negosyo, masama ba yun? Yung dalaga o binata na gustong nagpaplano patungkol sa pag-aasawa, yung negosyante na gustong mag-prosper pa, magdagdag pa ng branches, masama ba yun? Hindi po. Kaya pala pinagtabi itong dalawa nito. You are to set your mind on things above, not on the things that are on earth. Hindi ibig sabihin, huwag kong isipin yan patungkol sa lupa. Hindi pwede, nandito tayo sa earth Kaya lang, ang kailangan, yung mga gagawin natin o pinaplano natin na patungkol dito sa mundong ito. Dapat ang guiding principles, ang guiding rules na ina-apply natin doon sa ating gagawin tulad ng pagnenegosyo, pag-aaral, pag-aasawa, pagpapamilya, yung prinsipyo na pinaparating sa atin ng Diyos na siyang ating sinisi. Nakuha po ba natin? Set your mind on the things above and not on the things that are on earth. Ano pinag-uusapan po natin ngayong hapon na ito? Simple lang po. If you want to have a blessed life, may panawagan si Paul. Kamusta yung heart ninyo? And kamusta naman ang inyong mind? What are you focused on? Ano ba nilalaman nyo niyan sa isipan? Ano ba dinidesire ng inyong heart? Ngayong hapon, simpleng aral lang po. Ulitin ko po yung Matthew 5:6. Sabi po ng Matthew 5:6, ERV version pala ito. Great blessings belong to those who want to do right more than anything else. Anong dulo? God will fully satisfy them. Inumpisahan sa salitang great blessings. Para kanino? To those who want to do right more than anything else. Ano ba yung right thing to do? Ano ba yung right thing to do? Yung nasik mo dito, yung kalooban ni God, in-apply mo rito, that's the right thing that you need to do. Priority mo more than anything else.
Ano ang dulong pangako ng Diyos? There is full satisfaction. Pwede bang mangyari yan? It is God who will fully satisfy dito. Sabi rito, God will fully satisfy them. Sino yung them? Yung nag-seek, tapos in-apply. That is the right thing to do. At sa unang bahagi, ano sabi? Great blessings. Blessed life. Ano po ang kailangan natin? Check gawin. Challenge ko sa bawat isa. Check your heart. Check your mind. Ano laman yan? Lamanan mo yan ng mga bagay pagpapol na sa itaas. Ano ang dulo? Panalo po tayo. Great blessings and full satisfaction coming from the Lord. Muli, nagpapasalamat ako sa pribilehiyo makapagsalita sa inyong hapon. Ang aking pong pangalan ay Brother Romy Cruz. Dalangin ko na meron po ako na iparating mula sa salita ng Diyos na pwede nating muni-munihin sa buong linggo na ito. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Father God in heaven, marami pong salamat sa mga nakapakinig. Allow, Lord, hindi lang ito dumaan sa kanilang mga tenga, but Lord, they pay close attention to your word. When you pay close attention to your word, promise you, Lord, you will give us that understanding. It is from Mark chapter 4, verse 24 and 25. Sa inyo pala yung pangunawa ng gagaling. Makita niyo lang yung heart namin. Ang desire namin is to seek you, to set our minds on things above, Panginoon. Pag nakita niyo ito, Lord, kayo po magbibigay ng pangunawa. At pag meron kaming pangunawa, yung pag-obey madali na kasi naintindihan namin. Thank you, Father God, for all the souls you've allowed to view and watch this video. May they be blessed and may they be a blessing to your name as they apply this in their lives. Thank you, Father God. We pray this all in the name of Jesus. Amen, amen. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat. God bless us all.